Magandang buhay. So ngayon ating pag-aaralan at ating bubusisiin ano ba yung magagandang paraan para mahubog natin yung atensyon, para mahubog natin yung ating pagtatalakay sa isang classroom at para masuri natin kung nauunawaan ba talaga at naengganyo natin yung ating mga mag-aaral pagdating sa talakayan. So meron ditong isang paraan o estratehiya na ating titingnan kung paano ba siya gagamitin. Ito ay tinatawag na word wall. So narito kung paano natin i-navigate, kung paano natin pasukin ang estratehiyang ito. Pinakauna nating gagawin is mag-type tayo, i-search natin yung wordwall.net. Then pagkatapos nun is gagawa na tayo ng account or pwede niyo i-sign up yung inyong mga Google account, no? So ito yung ginawa ko, Google account. Then makikita mo yung My Create Your Activity. So marami kayong pagpipilian dito kung anong klaseng activity ang ipapagawa nyo sa inyong mga estudyante o mga mag-aaral. So ngayon, bilang example lang o halimbawa lang, so pipili tayo ng isang activity. So gawin natin yung open the box. So pipiliin o gagawa kayo ng mga activities. So ngayon, pipiliin ko yung paksa tungkol sa uri ng tayutay. So ilalagay nyo lang kung ano yung pamagat ng inyong magiging gawain para sa mga bata, para guided naman sila kung ano yung pamagat or ano yung activity na meron sila. So yung gagawin lang dito is lagyan lang natin ng mga tanong, pinakaunang tanong, then pwede natin lagyan ng maraming mga optional na answers. Then kailangan nyo lang or wag nyo lang kakalimutan na piliin yung tamang sagot at yung mga mali or mga pandagdag lang na mga sagot, no, na pagpipilian ng mga bata para hindi sila mahirapan at makita natin kung mahuhulaan ba talaga nila yung tamang sagot sa bawat tanong. So ngayon ito yung ginagawa ko, binibigyan ko lang ng dalawang option o pagpipilian yung mga mag-aaral. So nariyan, munti ko pang makalimutan, no? Okay, so ito yung tatandaan, huwag yung kakalimutan na i-check ninyo kung nasaan yung tamang sagot dyan. So pangalawang tanong, so nariyan yung anong uri ng tayutay na masasabi nating tuwiran siya. So mayroon lang akong binigay dito na dalawang tanong din, then pinili ko lang kung alin yung tamang sagot doon sa pangalawang tanong. So bilang halimbawa lang, dalawang tanong lang yung ginawa ko. So nariyan, pwede nyo i-click yung mga pictures dyan, maglagay kayo ng mga picture o mag-record lang kayo gamit yung isang question. So pagkatapos nun, pwede kayo mag-add item, then done. So nariyan, meron kayong nakikita dito na switch template. Pwede nyong sa paraan ng quiz o marami pa dyan. Then may mga visual styles tayo dito. So pipiliin ko yun na sa pangalawa. Kung ano yung magiging itsura ng inyong gawain sa mga bata. So try natin. So ito yung magiging itsura niya. So merong dalawang box. So kailangan i-click yan ng mga bata o ng mga mag-aaral. So mula dun sa box, nariyon yung tanong, then nandyan din yung dalawang pagpipilian. So nakakainganyo ito sa mga bata, lalong-lalo na kung kinakailangan natin mapukaw yung kanilang mga interes sa loob ng klase. So ito yung halimbawa. So pagkatapos nun, kailangan nyo lang i-share, pindutin yung share kung saan nyo gustong ibahagi, anong baitang o anong section. Then kailangan natin o huwag natin kakalimutan na i-publish ito. So sa pag-publish, kung kailangan i-copy natin yung link at ipasa natin sa mga GC, group chat, ganon, o sa mga bawat bata. Nariyan din kung Google Classroom, ito ay okay pag online class yung medium ng ating talakayan, no? Pwede natin iset yung link at ipasa natin doon. So maganda at lubos na mapukaw natin ang atensyon at kawili-wili rin sa loob ng klase.